At muli po ay natitipon tayo upang ipagdiwang po ang napakahalagang okasyon na ito, siyempre po ang kaarawan ng ating minamahal na Apo Conching. Inaanyayahan ko po munang lahat para po medyo kung kayo po ay nabusog sa nakakain na kangina, inaanyayahan ko po kayong magsitayo. Kuya Alan, maaari po ba nating... Kuya Alan, happy birthday song, IT? Okay. Inaanyayahan ko po, kasama-sama na lang po tayo, wala pong accompaniment. Gandahan po natin ang paghahandog ng ating kanta para sa ating mahal na Apo Conching. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy... Alam niyo po, hangarin po ng ating mahal na Apo Conching. Hindi po niya hinangad na magkaroon ng mga sorpresa para sa taong ito. Ang tanging hiling lang po niya ay ang ating mga panalangin para sa Kanya. Kaya ngayon po ay lahat tayo ay makiisa sa kaibuturan ng ating mga puso. Samahan po natin ang ating minamahal na Apo Conching sa mga intensyon na hinahangad niya para sa kanyang pamilya, higit lalo para sa ating lahat. In the silence of your hearts, ay maaari nyo rin pong hilingin sa Ama ang inyong personal na panalangin para sa ating mahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang ating mahal na Apo Conching. Muli po ang aming pagbati sa inyo. Maaari na po tayong magsiupo. Apo Conching, maaari na rin po kayong umupo. Muli po magandang umaga po sa inyong lahat. At yun nga po, as per request po ni Apo, ayaw na raw po niya ng mga sorpresa. So pinagbigyan naman po natin siya sa taong ito. Bagamat po may mga naghandog pa rin po ng mga sorpresa, ang CAPS po ay nagbahagi ng kanilang sorpresa a day before. So kahapon po, meron din po mga personal na naghandog sa kanya, mga sorpresang handog sa kanya. Pero po ito ay kanyang personal na hiling, maging payak po ang selebrasyon ng kanyang birthday. So para lang po tayong normal na gawain, except for some, syempre may konting espesyal na mga babati po sa ating mahal na Apo Conching. At umpisahan na po natin sa pagbati ng isang, sabihin na natin namimiss na rin po natin. Apo, sa screen po tayo. Hello sa mga bisita, sa lahat ng mga nariyan. Magandang umaga po. At siyempre sa ating minamahal na Ating Conching, Apo Conching sa kanyang kaarawan sa araw na ito. Nais ko lamang po mag-greet sa inyo, bagamat hindi ako napupuntang madalas at halos hindi na ako nakapunta dala ng aking mga trabaho, pero hindi ko po kayo nakakalimutan sa aking panalangin. Lagi po kayong kasama sa aking pagdarasal na nawa ipatuloy kayong makapaglingkod at higit sa lahat ay makasunod sa kalooban ng Ama. Sa awa po ng Diyos, ang lahat naman ay alam kong mabuti ang nagaganap at sa tulong din ng Espiritu, lahat tayo ay patuloy na kanyang nililiwanagan. Apo Conching, sana bigyan ka pa ng mahabang buhay para lalo ka pang makapagbigay ng kaluguran sa mga tao. Hindi sa pang-personal
na kahulugan ito, kundi kaluguran na ikay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa iyo po, happy birthday, at sa lahat-lahat, mabuhay kayo at manatili kayo sa pagpapala ng Panginoon. Yan po ay pagbati mula po sa katulong na pari sa parokya ng San Agustin sa Baliwag, Bulacan, na si Father Jess Cruz po ay atin din pong nakakasama sa ating mga gawain, special occasions, nung mga nakaraang taon po. Batid po ng karamihan na isa rin po siya sa napagaling ng Banal na Espiritu sa pamamagitan po ni Apo Conching. Nagbigay po siya ng, he may be not be with us physically here, ganyan nga po dahil medyo abala siya sa mga gawain niya sa parokya, pero nagbigay po siya, nagpaunlak po siya ng mensahe para sa ating lahat. At doon po sa sinabi ni Father Jess, totoo po yun. Wala man po siya lagi dito, lagi niya sa akin kinukumusta, kumusta na si Apo Conching, kumusta na ang gawain. At lagi po niya talagang isinasama sa panalangin ang mahal na Apo Conching. So, doon po sa ibinahagi ni Father Jess, nakahugot po ako ng parang magiging tema po natin for this afternoon para po sa kaarawan ng ating mahal na Apo Conching. Ano nga po ba yung kaluguran o galak na dulot ng mahal na Apo Conching sa ating mga buhay? Personal man o spiritual man. So meron po akong tatawagin na ilang mga sharers upang sila po ay magbigay ng kanilang tugon sa tema at pwede na rin pong bumati. Unahin ko na pong tawagin ng isang guro mula sa eskwelahan. Siya po ay isang alagad dito sa ating dambana. Ang kagalakan ng puso lang po namin ay hindi lang po limitado yung, kumbaga hindi siya selfish na i-share po si Apo sa ibang tao kasi doon po sa eskwelahan na pinagtatrabahuhan niya, si Apo po ay nabibigyan ng pagkakataon na makilala at ganoon din po yung mga tao, mga estudyante, faculty, staff, maging yung mga may-ari po ng eskwelahan ay nabigyan ng namulat sa mga kagandahang aral na dulot po ng mensahe ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni Apo Conching. Kaya tinatawagan ko po, atin pong palakpakan ang kapatid na May Perez. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pahapong ito, buhay po ang Diyos. Amen po. Una po sa lahat, ang pagbati po namin po sa ating minamahal na Apo Conching. Mahal na Apo, happy birthday po. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na Tita Doki. Ano po? At katotohanan po nang makilala natin ang mahal na Apo Conching, galak po ang bawat isa. Amen po ba doon? Amen po. Sa akin pong personal po, at spiritual na buhay. Kung ilalarawan ko po sa inyo, ano yung galak po na dulot ng mahal na Apo Conching, mga kapatid, ito po ang aking ituturan sa inyong lahat. Ang galak pong nadama ko ay walang katulad, walang kapantay, wala pong halaga na maaaring ibayad, galak po na hindi napaparam, walang katapusan. At higit po sa lahat, sa 37 taon ko pong pananahan dito sa Sanlibutan, sa pahiram na buhay ng ating Panginoon, bago po ako matungo sa dakong ito, ang galak pong nakamtan ko na dulot ng ating mahal na Apo Conching. Sa maraming lugar ko na pong napuntahan, sa mga religious organizations po na aking nasamahan, mga kapatid, dito ko po nasumpungan ang galak na hinahanap ng aking puso at kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Yan po ang pawang katotohanan at batid ko pong tayong lahat, ganyan po ang ating nadama. Kaya po tayo nananabik po sa mga aral ng Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching. Bakit ko po sinabing gayon na dito ko lamang po nasumpungan? Sapagkat kung babalikan ko po at pinagnilayan ko ang aking buhay po, nung dati po, nung wala pa po ako sa dambanang ito, ako po ay larawan ng isang tao na napakahina. Pag mayroon pong pagsubok, umiiyak. Wala pong lakas.
madali pong magupo ng mga pagsubok sa buhay. Nandun pong masaya po ang pamilya, subalit may kulang, ano po? Kahit na nga po sabihin natin na sa mga material na bagay, sa pagsasamahan, maayos po. Subalit yung galak po na nasumpungan ko po dito sa katauhan ng ating mahal na Apo ay ibang-iba. Wala pong maipapantay. Katotohanan po, nung dating buhay din, ng spiritual pong buhay, kahit sabihin po natin, ako po nagsisimba, no po, at galing din po nag-aral din po sa isang katolikong paaralan, nagre-retreat po, at gayon din po ay nagturo sa katolikong paaralan na dalawa po, yung pinanggalingan ko po, yun po yung ngayon na Colegio de Santo Niño. Nagre-retreat din po kami. Iba't ibang retreat masters po ang naririnig ko at yun po ay binahagi din po ni Mami Beth noon po na pag siya po ay ma-attend din po ng retreat, may expiration po After 3 days po wala na kung ano po yung natutunan po natin. Or minsan nga po sabi ni Mami, pagdating mo pa lang, pag may dinatnang ka na ikaiinit ng ulo mo, wala na po. Amen po ba? Ganun po, subalit nang akayin po ako ng Panginoon sa dakong ito at nakilala ko po ang ating minamahal na Apo Conching. Salamat po sa Ama na buhay ang aking buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Ang aking pong buhay nagkaroon ng kabuluhan, nagkaroon ng kulay. Ang dati ko pong kahinaan ay pinalitan po niya ng kalakasan. Ang aking pong maliit na pananalig ay patuloy at patuloy ko pong pinalalalim. Upang sa gayon po, mayroon tayong panlaban po sa mga pagsubok sa buhay at kung paano nga po nating mailalayong maibahagi ito sa ating mga kapatid. Salamat po sa Ama at sa mahal na Apo kung papaanong nag-uumapaw po ang galak ng aking puso. Masilayan ko nga lang po ang mukha ng mahal na Apo, nagagalak na po ako. Minsan tayo may lumbay, subalit pagdating mo po sa dakong ito, pag nakita mo na po ang mahal na Apo, napaparam na po. Amen po ba doon? Amen po. Kaya nga po, ang aking pong papuri at pasasalamat sa Panginoon ay walang hanggan. Sapagkat po yung hindi lang po personal kong buhay na sa aking pamilya ay nabago. Galak po ang puso ko sa pamamagitan ng mahal na Apo. Ang aking pong kabiyak ng puso ay isang caps din po dito. At ang aking pong anak, isa lang po yung aming anak ay kasama din po sa kabataan ng Divine Mercy. Na kung paano po pinagbuklod ng Panginoon, pinag-isa sa pananampalataya. Yun po ay kagalakan na ng isang ina at ng isang kabiyak ng puso. Amen po ba? Amen po yun. Napakasarap pong damhin sa bawat araw kung paano mo nadarama ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. At higit po sa lahat na nagpapagalak sa aking puso, sa aking espiritual na buhay dahil sa mahal na Apo Conching, kung paano hindi po kami nabibigo sa tuwing po mayroong gampanin sa paaralan, kaukulan sa kabanalan. Hindi po lingid sa inyong lahat na ibabahagi ko po na nagkakaroon kami ng recollection, retreat po, ng mga guro, na isama na po ang magulang at yung pinaka-latest po na grade 6 retreat na talaga pong binahagi ko po nung nakaraang Sabado ng gabi, talaga pong nag-uumapaw po hindi ko po maipaliwanag ang sarap na naramdaman ko sa sobrang galak na kung paanong sinabi po ni Tita Doki kanina na pinakilala po ang mahal na Apo. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Kung paano nung una, handun yung sabihin na po nating step by step kung paano po siya ipakilala sa aming pong lugar. Na batid ko po ang ibang lingkod din po ay gano'n, na hindi po siya gano'n kadali. Subalit sa gabay at patnubay ng Ama at sa kalooban niya, galak na galak po ang puso ko sapagkat doon ko po nadama. Kilalang-kilala na po siya ng mga nandoon po sa amin at tanggap po ang banal na spirito sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Diyos, mga mahal na kapatid. Kaya nga po, sa tuwing ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos, pag ako'y nananalangin, talaga pong hindi maalis sa akin po yung maluha. Bakit po? Batid ko po kayo, gayon din ang nararamdaman. Sapagkat sabi ko nga po sa Panginoon, nung makilala ko po ang mahal na Apo, sabi ko po sa sarili ko at sa Panginoon, ganap kong nadama ang pag-ibig ng Diyos. Totoo po yun. Nung makilala ko po ang mahal na Apo, doon ko po ganap na nadama. At batid ko po mahal ako ng Diyos, subalit
yung pong kaparaanan na binigay niya sa atin upang gamitin at kalugdan ay napakalaking bagay po, napakalaking biyaya na yun po yung kinaluluha ko po sa galak ng aking puso sapagkat kung wala nga pong mahal na Apo, nasan po kaya tayo? Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos at mahal po tayong lahat kung papaano ang sa pamamagitan po niya yung paglingap sa bawat araw na nung dating buhay po hindi ko nararamdaman, hindi ko pinapansin. Subalit napakalaking bagay, napakalaking biyaya. Ito po yung galak na nung dating buhay ko po, hindi ko po masyadong nararamdaman. Puro saya po, yan po, ligaya, tuwa. Subalit iba yung galak na nagmumula po sa kaibuturan ng ating puso, sa kalooban ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan ng ating minamahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Kaya po, mahal na Apo, mula po sa aking buong pamilya, mula po sa pamunuan ng aming paaralan, sa mga guro, mga magulang at mga estudyante po namin, ang amin pong walang hanggang pasasalamat. Happy birthday po at mahal na mahal po namin kayo. Love you po, Apo. Maraming salamat po, Teacher May. Madugtungan ko lang po yung kwento ni Teacher May, yung pagpapakilala po nila kay Apo, step by step, no? Yung last recollection po nila, retreat, kilala na po ng mga Apo, excited sila na makilala personally si Apo kasi first time nilang makikilala si Apo. So hindi pa nila kilala by face, pero makikita nyo na po doon sa mga bata yung excitement. Nagkataon po, ang mahal na Apo ay nasa room pa. Ang nandun po sa may recollection hall ay si Tita Beth Liet. Akala, behave na behave po yung mga bata. Abot po, nung medyo pinalabas po namin sila for an activity, sabi nila, siguro ito si Apo Kunching. Lahat po sila nagmano kay Tita Beth Liet. Pero nung nakilala na po si Apo, talaga pong lahat sila full attention na kay Apo, pati po yung kanilang mga magulang. So yan po yung dulot ng Panginoon na ipinapalagana po ang gawain, lalo't higit ang ating gawain. So ngayon naman po ay bibigyang pagkakataon ko pong magbahagi from a school na nakakaspiling nila si Apo Kunching. Ngayon naman po ay speaking on behalf of a malaking pamilya na tagasunod po sa gawain ito, tatawagin ko na lang po yung pinakaninuno nila, no? Para po malaman natin kung ano nga po ba yung kagalakan sa buhay nila, kung gaano ba kaimportante, kahalaga sa buhay nila. Si Apo Kunching, tinatawagan ko po ang inda ng mga sulit. Inda. Palakpakan naman po natin si Inda. Inda, mahal na mahal mo ba si Apo? Opo, sabay. Ayan po, ibinibigay ko po sa inyo. Ay, Inda, okay ka lang ba? Hindi ka naiinitan? Ano, Ana? Ano po? Okay lang po, okay po. Opo. Berhel. Hindi yata makakastayo si Inda. Inda, wheelchair ba? Wheelchair? Hindi po. Si Berhel lang po. Talaga po. Magandang umaga po sa lahat na nandirito na nakikipag-birthday kay Apo. Lalo-lalo na po ang aking pamilya. Na galak po kami ng lahat ng natatamasa namin ngayon ay nanggaling kay Apo. Ang lahat ng pinagdaanan namin, lahat ng aming pinagdaanan na mahirap ay sa paggabay ng Apo sa amin. Ako po, nung unang panahon, ako'y napakahina ng loob ko. Konting problema lang po, umiiyak ako. Pero ngayon po, hindi ako iiyak dahil birthday ni Apo. Kahit po mahirap ang pinagdaanan namin, ay nawala man po ang kabiyak ng puso ko. At sa ngayon po ay hindi ako iiyak dahil nalalaan po niya na maligaya po kami ngayon sa araw nito dahil siya man po ay mahal na mahal si Apo. Asan ba si Berhel?
Di mo pa pinagpatuloy. So magandang umaga po sa inyong lahat, mahal na Apo, maligayang kaarawan po. Sabi ko po sa Inda, kung babati ka kay Apo, galak daw ang tema, so magpagalak ka. Kaya bago niya po ipagpatuloy po yung kanya pong sinasabi, gusto ko po munang gisingin niya ang diwa niya at gayon din po kayo. Game ka na ba, Inda? Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Happy birthday! Apo Kunching! Very good. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, matagal po namin pinractice ng aking Indayan. At kung mapapansin nyo po, ang kanya pong nasa muka ay hindi pasa. Sinadya niya pong magpa-makeup kanina at magpa-spray net, no po? Sapagkat ang araw daw po na ito special para sa kanya. Isa pa nga, hep hep! Hey, hooray! Okay po. At ngayon po, ipagpapatuloy niya po yung kanyang mga sasabihin. Kung ano nga po ba yung dulot na galak ng mahal na Apo Conching sa aming personal na buhay, partikular po sa aming spiritual na pamumuhay. Nung panahong ikaw ay may sakit at maraming iniinom na gamot, action. Ako po, nung unang panahon, ay isang buwan po makatatlo ako ma-ospital. Ang ininom ko pong gamot ay 5. Tapos po si Berhel, nagbabara ang aking ugat ng puso. Ayun po, sabi ni Isebre, yun po ang doktor ko. Nagpapagamot ka? Nagpapagamot po ako. Ang sabi po sa akin, nagbabara daw po ang aking puso. Sabi ko sa mga anak ko, pagdasal ninyo ako, mamamatay na ata ako. Sabi ko naman sa kabiyak ng puso ko, huwag mo muna ako kukunin dahil marami pa akong gagampanan sa pamilya. Noong nagpunta po ako rito, tinignan po ako ni Apo, kinausap po niya ang mga anak ko. Tinapalan po ako ng ikmo at uminom po ako ng dahon-dahon. Nagpa-check up po ako uli kay doktor. Sabi po ng doktor, bakit? Ano ang himala at wala na yung nagbabara doon? Binawasan po ang gamot ko. 2 po ang natira. Pagbalik ko po uli doon, kinyeka uli ako. Pinagpatuloy ko po ang paggabay sa amin ni Apo. Kanya po siya ang laging nakagabay sa akin. Yung 5 pong gamot, nawala. Walang-wala na po ako iniinom. Noong pong sa Abril 5, 6 na taon na po ako hindi umiinom ng gamot. Alang-ala na po, tubig at matamis lang ang iniinom ko. Sabi po ni Berhel sa akin, bago po siya umaalis, magtibay ka. Binabasbasan po niya ako. Pinanaligan ko po yun. Kanya po ako ngayon matibay na. At kung ano man ang problema namin na buong pamilya, tapos po, nung pumbata si Berhel, nagdadasal po kami. Sa kalahatian ng dasal ko, Berhel, yung sinaing na susunog. Sabi ko po, tapos po, bago matapos yon, Berhel, tama na. Hahanap pa ako ng ulam. Sabi ko po kay Berhel, sabi naman ni Berhel, kung wala pa siya sa Panginoon, sumasama po sa akin. Kanya po, si Berhel, si Apo, lahat po nito ay ikaw po ang gumabay sa amin. Lahat ng pamilya ko, pinanaligan dahil po kay Apo. Kung may problema man po kami, wala na po yun. Hindi ko na po iniintindi kung kakain ako, hindi. Basta po ngayon, matibay na ako. Dahil po sa Apo at sa Berhel. Sa Ama, ang unang-una sa ating Panginoon, na ginagabayan ako,
Kanya pagka mawari po, may problema ako. Nagtatampo ako sa mga anak ko. Aalis po ako, pupunta ako rito. Sabi ko, Ama, gabayan mo po ako. Mawawala na po yun. Wala na po ako problema. Dahil, kamukha ng mga alagad, mahal na mahal nila ako. At ang buong dambana na nakikilala sa akin, kaysa isang inda nila ako. Salamat po sa inyo. O, ikaw naman, Beryl. Maraming salamat po sa aking inda. May isa pa inda. Kung papaanong halimbawa may okasyon sa atin, ilang araw na walang tulog o konti ang tulog, pagod. Pero kapag nalaman na ang bisita natin ay si Apo, ano yung nangyayari? Action. Pag po, naalala namin, ako'y naghahanda, hirap na hirap ako, at darating na alam ko si Apo, walang-wala po yung aking hirap. Dahil makikita ko ang kamalmalan kong Apo. Mahal na mahal kita, Apo. Ikaw lang ang nagpalakas loob sa akin. Kung hindi po ako, luka-luka na siguro ako nung namatay sa kabiyak ng puso. Maraming salamat din po sa Ama at sa mga oras ng pagsasalita ng aking inda ay dinalaglag po yung pustiso niya. So maraming salamat po. Nandito na rin naman po ako sa harapan. Nais ko na pong samantalahin ang pagkakataon kung ano nga po ba ang personal na galak na dulot ng mahal na Apo Conching sa buhay ko, higit po sa espiritual na pamumuhay ko. Una po sa lahat, ang mahal na Apo Conching po ay may tinataglay na kakaibang, sasabihin ko pong karisma sa kanya pong pagkatao. Kung papaano pong sa pagtungo mo sa dambanang ito, iniwan mo man na isang gatang na lang yung sasainging bigas ng pamilya nyo, iniwan mo man na may naniningil na tao sa pagkakautang ng pamilya mo, iniwan mo man na may karamdaman ang mga pamilya at mahal sa buhay mo, subalit kapag natuntong ka sa dakong ito at nasilayan mo ang ating minamahal na Apo Conching, titig lamang po ng kanyang mga mata, dampi ng kanyang mga kamay, aral na kanyang niluluwal, ang lahat po'y naiibsan, dagling napaparam, galak ang ating nakakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa pa po, ang galak po na dulot ng mahal na Apo Conching, pagka po mayroon kang pinagdaraanan sa buhay, at para bang mayroon kang kinalulumbay sa iyong kalooban. Kapag naisip mo na hindi ka nag-iisa, kapag naisip mo na mayroon kang kasama, kapag naisip mo na mayroon kang magulang na sa iyo nagmamahal, na binigay ng Diyos na mapagmahal, ang iyo pong puso ay lumulukso sa galak. Ang mahal na Apo Conching po, ayaw niya pong sinasambit na siya'y pinasasalamatan. Ayaw po niyang binibigyan ng daan na siya'y pinararangalan o kinikilala sa harapan. Subalit hindi po kayang pasubalian at di kayang tuldukan na ang Diyos na mapagmahal, kung walang ginamit na katauhan, bilang dinaluyan ng Espiritong Banal, Apo Conching ang pangalan. Ako bilang nilalang, kayo bilang nilalang, at tayong lahat ng mga nilalang ay wala rin ngayon sa dambanang banal. Amen po ba? Sapagkat kaya po tayo nagagalak ng ganito. Kaya natin tinatamasa ang buhay na ganito nang dahil po ang Diyos ay may ginamit sa ating lahat. At yaon po ang ating pinakamamahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, mahal na Apo Conching, sa ngalan po ng aming pamilya at sa ngalan po ng lahat ng mga kapatid ko rito na bawat pamilya, kinakatawan po namin ang pagpapasalamat at pagpupuri sa Ama. Pagpapasalamat sa paghahandog po sa inyo pong pagkatao, kung papaano pong nagiging dalo kayo ng galak na matamo at maramdaman ng puso ng bawat isa. Sabi ko nga po, tumupad at gumawa ka man ng mabuti, ang tao ay mayroong masasabi. Subalit sa taong nakatanggap at tunay na nakadama, na sa pamamagitan ng mahal na Apo Conching, kaya nating ipakipaglaban at kaya nating sambitin sa harapan na kaya nagagalak sa kabila ng kakulangan,
Kaya ka nagagalak sa kabila ng kawalan, kaya ka nagagalak sa kabila ng pinagdaraanan, dahil alam mo, ang Espiritu Santo'y kasama mo at ang Apo Conching ay abot kamay mo na sa bawat pagmano sa kamay niya at sa bawat halik at dampi ng palad niya, alam mo na ang lahat ng ito'y kaya mo at may galak na naghihintay para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bilang pangwakas po, ito po ang lagi ko sinasabi, kung di ko nakilala ang Diyos na butihin, sa pamamagitan ng Espiritong walang maliw, sa katauhan ni Apo Conching, ako at kayo ay parang mga lasing, parang mga duling na di alam kung saan susuling, at ang inyong paningin ay dalawa man din. Subalit salamat sa Diyos na butihin, sa pamamagitan ng Espiritong walang maliw, sa katauhan ni Apo Conching, siya'y nakilala natin, tayong mga lasing at tayong mga duling, na tama ang paningin, natunto ng tamang magaling, at doon sa ating pagpahak sa di na madilim, tayong lahat ay nagkamit ng galak na sa Diyos nang gagaling. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bilang pangwakas, gusto kong pagalakin mo sila kung papaano kang sa pamamagitan ng turo ni Apo Conching, ikaw din ay nagbibigay ng galak sa kanila sa pamamagitan ng mga gamot na hinahatol mo sa mga tao. Action. Isang araw po, may lumapit po sa aming tahanan. Maga-maga po ang kanyang paa dahilan sa sugat. Ang sabi po ng aking inda, hoy, kung mananampalataya ka lang, yung hinahatol doon sa dambana kay Apo Conching, gagaling ka. Nanasyon, ano naman po ba yung gamot na yon? Baka po pwede kong hanapin. Ano yung sinabi mong gamot? Dahon ng serpentina. Dahon ng aretenta. Ang sabi po niya, humanap ka ng dahon ng Argentina. Walang ano-ano'y lumakad po ang pasyente. Bumalik po na hilong-hilo at namumutla na sa gutom. Nanasyon, kahit saan pong bakura naghanap po ako ng dahon ng sinabi mo, wala daw pong ganong halaman. Berhel, ano ba yung gamot na yon? Yung hinatol, ano ba yung gamot kasi sa sugat, hinatol ko? Ano ba yung sinabi mo? Sabi ko, maghanap siyang dahon ng Argentina. Inda, mula ngayon hanggang sa mamatay yung tao, walang mahahanap na dahon ng Argentina. Dahil ang tinutukoy niya ay dahon ng serpentina. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang beses po, may naghanap sa akin. At ang sabi po, Kumaring Sean, bakit ba si Berhel hindi na namin nakikita? Ay nako, ang apo ko, nandoon kay Apo Conching. Tuwing madaling araw, nagbibirgin sila. Sabi po nung matanda, Kumaring Sean, ano ba yung virgin? Ikaw ba naman? Lingkod ka, hindi mo alam yung nagbibirgin. Nagdadasal sila, nagpupuri sila, nagbabasa. Alam nyo po, nung narinig ko, lumabas ako, hindi kami nagbibirgin. Kami ay nagbibigil. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pangwakas po, umuwi po sa bahay ang aking inda na umiiyak. Bakit ka malungkot? Lungkot ako sa mensahe ng Espiritu sa katawan ni Apo. Bakit? Sabi kasi ng Espiritu, ano yung nagustuhan mo doon? Ano yung nakinaiyak mo doon? Sabi daw ng Espiritu, pasubali ko sa iyo sustansya. Huwag kang malumbay, sapagkat ako'y iyong kaagapay. Ulitin mo nga, pasubali ko sustansya. Sino ba si sustansya? At si Apo, di ba totoo niyang pangalan sustansya? Hindi sustansya, konstansya. Subalit, tinatapos ko po, bakit po yun yung sinabi? Ang ating pong mahal na Apo Conching, bilang konstansya, ay nagsisilbing sustansya sa puso ng bawat isa. Bawat salitang niluluwal ni Konstansya bilang Apo Conching na tinatawag natin siya, nagdudulot sa puso mo, nagdudulot sa isip mo, sustansyang mula sa Espiritu Santo. Mahal na Apo Conching, mahal na mahal po namin kayo. Happy birthday po. Hep, hep! Hep, hep, hep! Palakpakan naman po natin si Inda. Kaya pala sabi mo, prepared na prepared ka.
Pero kailangan pa pala si Berhel sa likod mo. May director po siyang kasama. Nagalak po ba kayo? Okay. Inda. Naku. Nag-aaway pa po yung aktor at direktor. Maaari po ba naming malaman kung nandito yung mga pamilya sulit? Ayan. Palakpak naman po kayo. Ayan. Inda, maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng panahon. Hindi ko alam talagang pinaghandaan niyo pala to. Salamat, Berhel. Maraming salamat po. Anyway po, dumako po tayo sa isa pang magbabahagi. Ito po ay, alam kong mula sa puso ang kanyang pagbati at pagtugon sa tema. Maaaring hirap siya sa pananalita, pero alam ko po ayaw niya kasing, ang sabi po niya sa akin, ayaw daw siyang makita ng mahal na apo na umiiyak. Sabi ko, hindi naman po iiyak. 'Di ba? Umiiyak na? Hindi. Okay. Si Tita Grace po ay isang alagad ni Apo Kunching na nakasama po namin dito na nung una po ay maliksi talagang everyday po halos araw-araw ay kasama. Palakpakan po natin si Tita Grace! Hindi iiyak. Ayaw niya ng hangin. Si Tita Grace po, Tita Grace, hindi kita nais paiyakin. Pero nais ko rin namang bigyang galak ang Apo Kunching. Ikaw, alam ko, labis ang galak sa puso mo, di ba? Sinasabi mo sa akin palagi yun. Huwag ka iiyak. Kasi, hindi. Kaya ba? Hindi na. Okay. Siya po ay huwaran namin ng pananampalataya. Alam po ng mga alagad yan. Mahal na mahal niya kayo, Apo. Alam niyo rin po yan. Naka-ready po ako. Salamat po sa interpreter. Kasi po talagang hindi na po niya kayang magsalita talaga. Hindi na po maiintindihan. Kahit po ako, sasabihin ko, Tita Grace, ano yun? May taga-interpret po talaga. So, maraming salamat po sa ating kapatid na Julie na binigyang pagkakataon na maipahayag ni Tita Grace ang kanyang pagbati kay Apo Kunching ng bukas sa puso, at ito po ang nilalaman ng kanyang mensahe. Maligayang kaarawan po, mahal na Apo. Nawa po ay humaba pa ang buhay mo upang marami pang maakay na tao tungo sa kabanalan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil sa katauhan mo, lubos kong nakilala ang Ama. Nabuksan ako dahil sa iyong pagtalima sa atas ng Ama. Galak ang puso ko sa araw-araw. Pagpasok pa lamang ninyo sa Adoration Chapel, sabik na sa tuwina na masilayan ka at nananabik na mangusap ang banal na Espiritu sa katauhan ninyo. Lumulukso ang aking puso sa kagalakan. Minsan, lumuluha man, subalit luha ng kagalakan. Di man masambit ng labi ko sa harapan ninyo na mahal ko kayo, subalit alam ko na pinababatid ng Ama kung sino ang tunay na nagmamahal sa inyo. Dumating man sa buhay ko ang pagdalisay na pinahintulutan ng Ama, walang pagsisisi, buong puso kong tinatanggap ang lahat dahil ito ay kaunting pakikiisa sa paghihirap ng Ama at pagtubos sa mga kasalanan ng tao. Alam ko may reason ang Ama kung bakit naganap ito sa buhay ko. Dito ko lubos na nadadama siya. Salamat din po sa pamilya nyo na nagparaya at pinaubaya kayong lubos sa Ama. Muli po, lubos ang aking pasasalamat sa iyo sa pagmamahal nyo sa akin, mahal na Apo. Happy birthday po,
and I love you po. Palakpakan naman po natin si Tita Grace. Tita Grace, tama ba yung pagkabanggit ko? O, singi ka na, ay, ngiti ka na. Ayan, o, tingnan mo, kinis ka ng mahal na apo. Palakpakan naman po natin. Halos araw-araw po ma-attend siya ng gawain despite the situation. Ganon din po ang suporta naman ng kanyang pamilya na nagbabata rin, parang siya ay madala dito. Tinanong po siya ng mahal na apo, pwede naman daw po na twice or thrice a week na lang siyang pumunta. But she opted na gusto niya po talaga. Kulang daw po ang kanyang araw kung hindi niya masisilayan ng mahal na apo at maririnig ang mga banal na mensahe. Maraming salamat, Tita Grace, na paiyak ka man namin. Sabi nga, di ba, matagal ka na hindi umiiyak. Nililinis lang para hindi magka-sore eyes, ano? Maraming salamat po. At upang higit po na maipadama ni Tita Grace ang pasasalamat kay Apo Conching, maaring ang laman po ng kantang ito ay kanta rin, mensahe ni Tita Grace para sa Ama. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Seth Castro upang maghandog ng kanyang awit para kay Apo Conching. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang gaganda niyo pong tingnan. Okay, maraming salamat po sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng isang Apo Conching. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, so sana po ay magustuhan niyo po yung aking ihandog na awit. Me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. Lead me, Lord, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet.
All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord, all my life. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid muli sa pagbabahagi ng iyong talento. Maaaring yan po yung talagang nais ni Tita Grace na kantahin. Kasi po si Tita Grace ay isang active na choir member po ng Divine Mercy Choir. Pero hindi na po ngayon mabibigyan ng pagkakataong umawit sa pamamagitan po ni kapatid na Seth ay naipadama yung kanyang nais na ipahiwatig. Maraming salamat Tito Grace, maraming salamat po. Ngayon naman po, total po nahandugan na tayo ng isang awitin ng ating kapatid. Siyempre po, hindi mabubuo ang okasyong ito kung hindi po mag-aanay ng awit, special na awit, ang Divine Mercy Choir. So, ngayon po ay tinatawagan ko ang Divine Mercy Choir para po sa kanilang handog sa ating mahal na Apo Kunching. Palakpakan naman po natin ang ating Divine Mercy Choir na walang sawa po sa pag-rehearse ng mga kanta para po magampanan ang mga tungkulin sa parokya, sa atin po dito sa gawain, sa pagmimisyon. Siguro po isang patunay lamang din po na galak po ang inyong mga puso. Ang presensya nyo po dito ngayon ay patunay po ng pagmamahal nyo sa ating mahal na Apo Kunching. So maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po ay binibigay ko sa inyo ang Divine Mercy Choir. Ang awit po namin ay inahandog po namin sa mahal na Apo. Ang awit pong ito ay may pinamagatang awit ng isang alagad.
Hello. At para po sa aming huling awit, sinadya ko po na hindi bumati sa mahal na Apo, kahit sa text, kahit sa Facebook. Sapagkat nais ko po na sa sandaling ito, personal kong maipaabot ang nilalaman ng aking puso sa pamamagitan ng isang awitin. Kaya nais ko po na pakinggan yung lahat ang awit na ito. Siyempre po, para sa iyo, mahal na Apo. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa iyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang sa isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay mabuhay sa kadiliman. Dahil kay Apo, ang aking isip at puso ay nalinisan. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais kong ikaw, Apo, ang handugan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa iyong alaala. Dahil minsan tayo'y nakasama. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil kay Apo, narinig ang tinig ko at naintindihan. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais kong ikaw ang alayan. Tatanda at lilipas din kami, ngunit mayroong awiting iiwanan sa iyo alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas din kami, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo alaala. Dahil minsan tayo'y nakasama. Tatanda at lilipas din kami, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo alaala. Dahil minsan tayo'y nakasama. Maraming salamat po. Maraming salamat pong muli sa ating napaka-sisipag na mga Divine Mercy Choir. Siyempre po, hindi nila palalagpasin ang araw na ito na hindi sila makakapaghandog ng kanilang special na awitin para sa ating mahal na Apo Conching. Maraming salamat po. Kanina po sa mensaheng binasa ko, Tita Grace. Ayan, okay. Sa dami po nila, hindi ako nakalabas kaagad. Pasensya na po. Anyway po, doon sa mensaheng binasa ko po sa inyo, nabanggit po ni Tita Grace na very grateful siya
nagpapasalamat din po siya sa pamilya ng ating mahal na Apo Conching. Dahil syempre po, naihandog nila ng buong buo ang kanilang mahal na Apo Conching. Ngayon po, ay bigyang pagkakataon po natin na makapagbahagi ng sabihin natin pagbati at pasasalamat po ang ilan pong miyembro ng pamilya. Uunahin ko na po, ang kanina po, pagdating ko pa lang po, sabi niya, Doki, kakanta ako. Apo, hindi po ako nagpakanta, siya po nag-volunteer. Inda, ang minamahal na Inda po ng ating Apo Conching, palakpakan po natin ng malakas para ganahan siya sa pagkanta. Inda. Ilan taon na po si Inda? 82. Tingnan nyo naman po. Pinaggayakan po niya talaga. Palakpakan po natin ang ating Inda. Baka daw po sermonan nyo siya. Hindi po ba? Natatakot po yung ina sa anak. Hindi po. Joke lang po. Hindi po syempre may paglilimi na po. Pero kayang-kaya yan, Inda. Nais ko rin po palang bigyan ng pagbati ang isa pang anak ni Inda, ang kapatid po ni Apo Conching, si kapatid na Rudy, Tito Rudy. Happy birthday po. Palakpakan po natin. Same date mo pa inuluwal, Same date, September 19. Wala ba ibang petsa? Hindi na kaya kung September 20 ilalabas. Okay po. September 19. Wala. Una po sa lahat, binabati ko ang mahal kong Apo Conching. Dito po sa araw na ito, ipinanganak siya. Ano kayang kakantay? Hiram sa Diyos ang kabaka. Nakakabahan po ako. Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais nang ako'y silang
Total, ako na po ang may hawak ng microphone, ano po. Kaya ibig ko na rin pong kuhanin ng pagkakataon na una po sa lahat, magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat nandito po kayang lahat sa kaarawan po ng ating mahal na Apo bilang kapatid ko po sa laman. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa inyong pagtanggap sa Kanya, sa inyong pagsuporta sa Kanya, sa inyong pong pagmamahal sa Kanya bilang isang kinalugdan po ng ating Panginoon na bilang ginagamit nga po ng banal na Espiritu na sa Kanyang katauhan po ay binahagi po ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga alagad, sa lahat po ng mga kaps. Kinukuha ko na rin po yung pagkakataon na ito bilang kapatid po. Ano po? Kaya ko po kayo pinasasalamatan. Gayon din naman, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sapagkat naging bahagi po ako ng una sa lahat, paglilingkod din po ng ating mahal na Apo. Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat napakalaking biyaya po ang natamo po ng aming pamilya. Napakapalad po namin sapagkat isa po siya o siya po ang napili sa karamihan para po gamitin ng ating Panginoon, para po maging daluyan ng kanyang kapangyarihan. Gayon din naman maging daluyan ng mga salitang banal na sadya naman pong hindi lahat ay magkakaroon ng karapatan, magkakaroon ng pagkakataon upang tamasahin po ang ganitong tinatamasa niya ngayon o ang biyayang natanggap niya mula sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay. Mapalad po kami sapagkat sa pamilya po namin na hugot ng isang tao upang gamitin po ng Diyos. Maraming salamat po sa Kanya. Sadya naman pong napakalaking biyaya po ang natamo namin, hindi man po pinansyal. Subalit, sabi po ng pagbabahagi ng ating kapatid na Berhel bilang sa Espiritu, sa pamumuhay pong bilang sa Espiritu, ay sadya naman pong nakagagalak. Tunay nga pong kagalak-galak sa puso ang tinatamasa po o ang natanggap po ng ating mahal na Apo. Gayon din naman po kami lang po lahat ay nakikinabang sa biyaya na ito. Kaya po, maraming pong salamat sa ating Diyos na buhay. At syempre po, dumarating po ang isang kahinaan. Amen po ba? Kaya po ayoko magsalita. Okay po. Alam ko po na hindi po dapat ang maghanap na sa dating buhay po ay ginagawa niya bilang isang kapatid sa amin. Marami pong nabago. Marami pong nabago sa binang pagkatao po sa dating buhay ng ating mahal na Apo. Hindi naman po lingid sa inyong lahat na siya po ang naging breadwinner namin. Simula't simula po na kami po ay nagkaisip at nagkagulang. Gayon din naman nung siya ay nagkaroon na ng karapatan na maghanap buhay. Marami pong nabago. Kaya po, although alam ko kasalanan po yun, tumarating po yung pagkakataon na hinahanap ko yung dati. Na basta po maraming nabago. Pero po, dahil nga po sa patnubay ng banal na Espiritu, yung mga hinahanap na yon, yung mga pagkukulang na yon, ang sabi po niya, hindi marapat tingnan yung kundi yung kung ano yung natatanggap na biyaya na nagmumula sa kanya. Sapagkat yung mga pagkukulang na yun, maaaring mapunuhan ng masigit pa. Amen po ba? Masigit na mas maraming nagmamahal ngayon, mas maraming tumutulong. Maraming salamat sa panganghel ng mahal na Apo, kaya hindi naman sa mga anghel namin bilang naging isang lingkod din naman po.
Kaya po, umihingi po ako ng kapatawaran sa ating Panginoon kung ganun po ang naging damdamin ko nung mga nakarang. Ito lang pong buwan na to na talaga pong dumating ang aking kahinaan na apakarami ko pong naging tanong at naghanap po ako sa Kanya. Bilang kapatid po, naghanap ako sa Kanya at batid ko naging kapahintulutan yon na para magising ako, para yung mas lalo kong makilala at maintindihan ko anong gampanan, ang gampanin na ginagampanan niya. Kaya, Apo, Ate, sorry. Batid kong hindi dapat itong pagkakataon na ito. Sorry kasi talaga bilang pagkatao ko na hinahanap ko yung dati. Na dating laging kasama ko. Laging nandyan siya para sa akin ngayon. Napakadalang na po. Maliban na lang kung talagang ako ang lalapit sa kanya para marami na bago, napakarami po. Subalit, sabi ko nga po, hindi na po siya sa amin para sa lahat na po siya. Kaya po, sorry kasi nung mga nakarang, itong nagdaang lang po talaga nang hina po ako na sabi ko sa kanya, puro na lang sermon. Ayoko na nga ako ng sermon kasi dahil nagiging, yun nga po, nagkakasala ko. Kasi sabi ko nga po sa kanya, buhat ka ako nung bata ako, lagi mo na lang ako sinesermon. Parang na po ako sa kakasermon. Kaya nga ako, ginagawa ko na yung tama. Ayoko na sa sermon na kasi buhat sa mula po talagang si Apo po talaga nagtutuwid na po sa amin. Siya po talaga yung nagtuturo kung anong. Kaya po naging idol ko po siya. Natatandaan ko po nung minsan na niregaluhan ko siya na nakalagay po doon, "You're the best ate in the whole world." Sabi kong ganon. Kasi talaga po siya yun nga po, naging breadwinner, siya nagpaaral sa akin. Buhat po nung bata ako, 2 taon pa lang po ako nung naging mag-shota po sila ni Apa. Sila na po ang nagpaaral sa akin. Kaya po lahat ng nagiging desisyon ko hanggang sa nagkaasawa ko sa kanila pong 2 mag-asawa, lalo higit po sa mahal na Apo. Kaya po talagang napakalaki po ang naging pagbabago. Kaya dumating po yung pagkakataon, yung punto na talaga pong naghanap ako sa kanya sa bilang pagkatao na marami akong naging tanong. Dahil nga po sa marami na po siyang hindi nagagawa bilang sa kapatid nga po namin at sa bilang panganay po na sa dating buhay talaga pong lahat kami ate, puro ate. Kaya mapalad po kayo na isunuko po niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay na rin pong matatawag kasi po talagang sabi ko nga po, napakarami naming hinihingi sa kanya na hindi na nga po magampanan, hindi na magawa dahil nga po sa paglilingkod sa ating Panginoon at syempre po sa inyong lahat. Kaya po, Apo, ayoko na po kayong paiyakin at syempre po ayoko naman din po kayong maging malumbay sa araw na ito. Kaya lang po, bubugso po ng damdamin na hingil ko po na humingi po ako ng kapatawaran sa Panginoon at syempre po, alam niyo naman po kung gaano ko kayo kamahal. At yung kasi talaga pong mahina po ako kaya talaga sa kanya ako humuhugot ng lakas. Kaya na po ako nun sa naging pagbabago po. Gusto ko lagi ko siyang kasama, gusto ko lagi yung nasa tabi niya. Kasi talagang yun po ang naging personalidad ko at naging mahina po ko dahil lagi po ako nakaasa sa kanya. Kaya po marahil yun ang gustong baguhin sa akin ng Panginoon na maging matibay, maging matatag ako sa kabila ng lahat. Para nang sa gayon, masigit po siyang masasayahan sa aking makakamtan kung tuwirang magtitibay po ako sa magtitindig po sa sarili ko sapagkat yun nga po, siya po ang lakas ko kasi. Sa kanya po talaga ako laging nakasandal. Kaya po, yun po, patawad po. Kung nasaktan ko po kayo, batid ko po na nabago po kasi nandun yung hiya ko sa kanya. Naiya na ako lumapit kasi ano ba naman lingkod dito, bakit ganito, nangihina pa sa halip na makasama ko siya. Isa pa ako sa nagpapahina sa kanya, kaya po humihingi po ako ng kapatawaran. Gayon din naman sa Panginoon, syempre po nakikita niya ang lahat.
kung paano nagpapagalang mahal na Apo, kung paano isinuko niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, makatugon at makatalima lamang po, makasunod sa pag-aatas ng Ama. Kaya po, patawad. Apo. Tapos na po daw ang oras ko, kaya po, yun po, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kayo sa akin. Ano po, hindi ko po intensyon na ganito po ang maging birthday po ni Apo. Patawad po, happy birthday po ulit, mahal na Apo. Mahal po kita. Patawarin niyo po ako sa lahat. At maraming salamat po sa lahat-lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po ito matutulan dahil po sa paglakas po ng tibok ng puso ko. Isang mapagpalang umaga po sa pahapong ito, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi po ba ang tema natin galak? Galak, di po ba? Kasi po, hindi ko po kasi matutulan yung kabog ng dibdib ko. Pag hindi ko po ito siniwalat, baka po ako mahimatay na lang din sa tagiliran ere. Ano po? Nagpapasalamat lang po ako sa mga chapter na dumalo bilang pagpapagalak sa ating mahal na Apo. Chapter ng Mapaniki, chapter ng San Agustin, chapter ng Valenzuela, at sa mga chapter ng Tondo at sa lahat po ng mga barangay na nagmamahal sa ating mahal na Apo Kunching. Maraming salamat po sapagkat iyon po ang dinulog ko sa Ama na Ama, pagalakin mo po. Pagalakin mo po ang aming mahal na Apo sa kanyang kaarawan sa araw na ito sapagkat ipakita niyo po sa buong mundo na hindi po kami kulto. Kami po ay naglilingkod po ang ating Ama, Anak at Espiritu Santo na dumadaloy po sa ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ang Diyos. Salamat po sa lahat ng nagmamahal sa ating mahal na Apo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat, Ate Cecil. Ayan. Ang tindi ng pagka-stop sa akin ni Ate Cecil Paano naman po ako hindi mapapasabi niya, Doki, diyan ka lang. Kung si Inda, hinarang ako kanina sa gate nila. Si Ate Cecil, Doki, sandali lang. Ayun po. Nagbigay naman po ng kagalakan. Ang tema po kagalakan. Pero hindi naman po talaga natin maiiwasan na makapag-express po ng ganoong bagay. Tulad po ni Kapatid Naleng. Kapatid Naleng, maraming salamat. Nasaan ka ba? Maraming salamat sa pagbabahagi mo sa iyong kapatid. Ayaw mo ba nun? Marami tayong kapatid. Tingnan mo. Lahat tayo ngayon, marami tayong magkakapatid. Di ba? Kapatid natin si Nanay. Ito, marami tayong magkakapatid ngayon. Anyway po, bigyan din po natin pagkakataon na batiin ang isa pang alagad na nagdiriwang din po ng kanyang kaarawan kasabay ng ating mahal na Apo, si Chris Kuya Alan. Maaari ba? Kapatid na Chris, happy birthday mula sa iyong mga pamilya sa Kapatirang Divine Mercy. Tayo ka naman. Sabi po ni Chris, maraming salamat. Baka daw po mawala siya sa tema. Galak daw po, iiyak daw po siya. Anyway, happy birthday, Chris. Happy birthday kay Kuya Rodi, na kapatid po ng ating mahal na Apo Kunching. Sa pagpapatuloy lang po, palagay ko po ay galak naman po ang ibibigay sa atin ng dalawa pang natitirang magbabahagi sa atin. Tinatawagan ko po ngayon ang
isa sa mga anak ng ating mahal na Apo Conching na si Joy. Joy, ang kanya pong pangalan ay Joy, magbibigay galak sa atin, pero kasalukuyan pong mugto na ang kanyang mga mata. Pagpalang umaga po sa inyong lahat sa hapon na ito. Unang-una po magpapasalamat po ako sa inyong lahat na nandito po ngayon, na nagbigay po at naglaan ng oras nyo para makiselebrate po ng birthday ni Mama. Sampu po ng aming pamilya, maraming salamat po sa walang sawang ginagawa nyo upang mapasaya siya, mapakita ang support at pagmamahal sa kanya. May kodigo po ako. Ano nga po ba ang galak na dulot sa amin ni Apo, sa akin bilang anak? Malaki po, sobrang laki. For the fact na alam ko na nandyan lang siya, I know I won't be alone ever. Yung presence niya ay malaking bagay sa buhay ko. Siguro po bawat anak ay may pagkakaiba ng characteristics. Siguro at time alam ko mahina ako. Pero dahil alam ko na nandyan ka, Ma, alam ko, sure po ako na makakaya kong harapin lahat kasi kasama kita. You won't let me face any battle alone. Ikaw ang rock at comfort zone ko. Sana nga po lahat ng puno ay katulad ng mga bunga nito. Pero alam ko, malayo pa po ako sa puno ko. Pero kahit ganun, napakapalad ko po kasi may matatag at mapagmahal akong puno na hindi ako pababayaan malaglag sa mga sanga niya. At ikaw ang puno na magkakaiba man kami ng mga bunga mo. Pero lahat kami ay mahalaga at mahal mo. At ikaw na bilang Apo Conching, hindi man lahat ng nandito ay nanggaling sa iyo, pero lahat kami ay may parte sa puso at buhay mo. At dahil yon sa pagiging selfless mo, sana po alam ng lahat kung ano ang laman ng puso mo, ang laman ng mga panalangin mo. Hindi man namin nababatid ang mga iyon, alam ko may ama na nakakakita sa iyo. Salamat, Ma, sa lahat-lahat. Sabi nga po ng apo nyo, ikaw ang babaeng walang pahinga. Pero batid ko na sa bawat walang pahinga moment mo, dun ka mas lalong lumalakas, mas lalong sumisigla, at mas lalong sumasaya. Dahil dun mo nahahanap ang tunay na kaligayahan na di mapapalitan o mapapantayan man lang ng pinakamagarbo at pinakamahal na pahinga at bakasyon. Wala na sigurong mas proud na anak sa amin dahil ikaw ang mama namin. Hindi mo man sabihin, hindi mo man pakita, alam namin ang mga palihim na pagluha mo. Hindi mo kailangan ibuka ang bibig mo. At every time na naririnig ka namin tumawa, hindi ko ma-explain pero parang music yun sa pandinig namin. Mahal na mahal ka namin, Ma. Happy birthday. Kay Galak. Kung sa mga magulang sinasabi sa mga batang anak nila, please don't grow up too fast. Siguro kami, mula nung kinalugdan ka, ang sasabihin namin, please, Ma, stop getting and looking younger. Napag-iiwanan na po kami. I love you. Para lang po silang magkakapatid ngayon. Anyway po, galak naman po yung in-express talaga ni Joy. Hindi po natin mawawala yun na medyo may luhang kaunti dahil po yun yung nararamdaman niya talaga as a
daughter kay Apo Conching. Ito po, hindi ko po alam, kanina po, actually kagabi pa yata, itinext ko po siya na magpapasalamat siya or magbibigay ng mensahe para sa ating lahat. Hindi naman po kasi mabubuo yung pagkakataon na to, yung celebration na to, na hindi po natin maririnig ang kabiyak sa puso ng ating mahal na Apo Conching. Actually, galit po siya sa akin kasi ayaw nga po niya. At baka daw po nagsasawa na kayo sa kanya. Ewan ko lang po kung kanya akong bibiguin. Pero hindi ko po mailagay, Apo, yung sarili ko kung ano kasi mahal ko po si Apa, di ba? Tinext ko na po siya kagabi para po makapaghanda siya sa gagawin niyang pagbahati sa inyo. Balita ko po hindi po nakatulog magdamag. Di, magagalit na naman po sa akin yun. Inisip ko naman po kung ngayon, on the spot ko, ngayong birthday mismo, mamaya, nung pagdating ko kanina, sasabihin sa akin, hindi mo man lang ako tinext. Saan po ba ako lulugar? Ibinibigay ko na po sa inyo ang kabiyak na puso ng ating mahal na Apo Conching. Galak, Tito Nilo. Ang Alden sa buhay ni Apo Dab. Ay, hindi ko alam. Hindi po. Wala pong baka. Bati na po tayo. Hindi ako bati, lagot. O amang dakila at makapangyarihan, taglay mo po ang lahat ng bagay. Papuri sa'yo walang hanggan sa iyong mga alay. Muli po maraming salamat sa iyo, Ama. Tinipon mo kami sa lugar na ito upang ipagdiwang ang kaarawan na iyong kinalugdan. Apo Conching ang pangalan. Hinihiling ko sa iyo, Ama, bigyan mo po siya ng katatagan upang mapaglabanan ang lahat ng hamon sa buhay. Bigyan po siya ng kalakas ng katawan at mahabang buhay upang sa ganun maipagpatuloy niya ang misyon na sa kanya iniatas. Na sa bawat pagtindig niya sa iyong banal na dambana at sa paghayo sa iba't ibang lugar, ay yung banal na salita mo matawi sa kanyang mga labi na magsisilbing kagalingan sa kanilang mga karamdaman, pang spiritual man o lupang katawan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Ako po nanghihina, aywan ko lang. Ano po bang masasabi ko? Kundi pa ulit-ulit na lang tuwing magkakaroon ng ganitong kaganapan, ang karawan ng kinalugdan, ang kabiyak po ng puso. Kundi para sa inyong lahat, mga alagad, mga kaps, pasyente, tagasunod. Walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat, sa mga IT team, choir. Salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng suporta, sa pagmamahal na binibigay nyo sa aking pamilya, lalo tigit sa lahat sa Apo Conching, sapagkat ang lahat po na ito, hindi po magkakaroon ng kaganapan, kundi sa ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan ng bawat isa sa atin. At isa lang po masasabi ko sa inyo at mapapanghawakan na ako po iiyak. Ako po at ang aking pamilya, masasabi ko po na hindi po kami magiging hadlang o magiging problema sa gawain nito. Pagkos, kung saan po magiging maligaya ang malna po, doon lang po kami. Sapagkat sinabi nga po niya sa akin, ito ang kanyang kaligayahan, ito ang kanyang buhay. So, bilang nagmamahal, nakabiyak ng puso at pamilya, kung saan masya, doon kami. Pagkat alam ko po, doon ko lang may bibigay ang pagmamahal
na kailanman ay di mababayaran ng sinuman. Ano nga po ba ang galak na dulot ni Apo Conching sa aking buhay? Siguro masasabi ko po na ako na pinakamaligayang tao sa mundo. Sapagkat noong pong bago niyo tinanggap ang gawain na to, tandang-tanda ko pa po noon, nakahiga kami. Ang sabi niya sa akin, "Pa, mayroon akong sasabihin sa iyo. Naway unawain mo at maintindihan mo ko." Sabi po niya sa akin, kasi inaatasan ng ama na manggamot. So, hindi po ako nagdalawang salita at nag-isip ng kung ano pa man. Siya lang po ang nasabi ko. Ang sabi ko sa kanya, "Abay, tanggapin mo kasi napakaswerte natin. Dahil sa dami ng tao sa mundo, isa ka sa pinagkatiwalaan niya at hinirang bilyang kanyang kinalugdan. Di po ba yun ang pinakamasaya at galak sa puso ng bawat isa, lalo na po kung ang asawa niyo po o kabiyak ng puso ay siyang hinirang na ama upang ipahayag ang kanyang mga banal na salita." Sa luma ko pong buhay, hindi naman po sa ay nagmamalinis o anong paman. Ako po ay hindi marunong gumamit ng rosaryo. Hindi po ako marunong mag-chaplet of mercy. Pero sabi po niya, bilang kabiyak ng pusong kayang kinalugdan, marapat lang nang alam mo ang lahat. Alisin mo na pagiging makalupa o bilang tao. Gayahin mo ako. So nagulat po ako. Dahil alam ko pong iisa lang Apo Conching, hindi ko kaya siyang gayahin. Subalit sabi niya, "Huwag mo sabihin yan. Kung gugustuhin mo, magagawa mo." May mga bagay po na yung luma ko pong buhay, siyempre medyo po matigas din ang ulo ko. Simula po nung tinanggap niya ang gawain na to, marami pong nabago, lalo-lalo sa ugali ko. Kaya sabi nga niya po, matuto kang magpakababa, matuto kang magmahal, matuto kang tumanggap, mahirap man o mayaman. Yun ang marapat bilang kabiyak ng puso ng kanlugdan. Marapat lang na isa kang maging halimbawa ng mga kalalakihan at ng mga taong pumupunta rito. Dahil ang bawat pagkakamali mo, pintasan na isang mahal na Apo Conching. At yun po ang aking tinatandaan at itinatim lagi sa isipan. Na bago ako gumawa ng isang bagay, pinakakaisip ko muna ng kung ilang beses. Pagkat alam ko, sa bawat pagkakamali ko, bawat pagkakamali ng pamilya ko, siya ang tanging pipintasan. Kaya pinipilit ko po at hiniling lagi sa Ama na pahihipuin niya na ako upang maging ganap na sa Kanya. Maging makatotohanan at masunod ko na ang Kanyang atas. Kasi kahit po sa maliit na bagay, ito po yung tinatama niya. Kaya lagi sinasabi po niya, maswerte ka dahil mahal ka ng Ama. Ayaw kang malayo sa Kanya. Kaya nga po natatakot akong magkamali kahit maliit lang. Dahil sigurado pong mapupuyat kayo pag nagkamali kayo. Dahil matutulog kayo yung 3:00 po, napakasarap matulog. Alam po ngayon po ang kasarapan ng tulog. Bila na lang babangon. Danilo Briones Sanchez. Buong buo po yan. Siyempre po, nasa kasarapan tulog, pipikit-pikit ka pa. Kikisap-kisap ka, hindi mo mano. Hahawak-hawakan po niya ng mukha ko. Sasabihin, tumingin ka sa akin. Bakit ba hindi ka makatingin? Siyempre nga po, dahil naantok ka pa. Hindi mo naman malabanan dahil ang espiritu, yung katabi mo. So, tuwing sasabihin niya po sa akin yon, humarap ka sa akin, tumingin ka sa akin. Kasi po, nakatungo po ako eh. Tuwing ano po niya, didiretso niya, ako po may yuyo ko. Kasi siguro po, dahil natatakot sa espiritu, sa banal na espiritu. Yun po ang kinatatakutan ko, kaya para hindi po ako mapuyat, inipilit ko na lang po
halimbawa pong medyo may nagawa ko isang maliit na bagay, pag pumunta siya sa kwarto, hindi ako papasok. Pag po naman ako nasa kwarto, darating siya, lalabas po agad ako. Pero dahil nga po sa Panginoon, lalo pong takda, pag natsyempuhan po ako, madaling araw. Dahil parehas po kami nakahiga. Kaya pag ako po'y gumawa, alam ko na po. Hindi ko na po nagagawin ko kung sa kapitbahay tutulog o saan. Dahil hindi po yun nagbibigay ng banal spirito na ako'y magkasala. Kailangan po yung oras na yun itatama niya. Kaya maliit kung bagay lang yan. Kaya nga po, nagpapasalamat ako. Galak ang puso ko na ganito man ang buhay namin. Alam ko nandyan lahat kayo. Ang luma kong buhay. Tama nga pong may kaibigan kami, may nagmamahal. Subalit ngayon, napakarami pong nagmamahal sa amin. Napakarami namin kaibigan na handang dumamay kahit saan. Muli po, magandang umaga po at maraming salamat sa inyo lahat. Meron pa po pala. Maraming salamat po, Nanay. Nandiyan ka man, nagtatago ka sa adoration. Sa kay Doki at sa inyong lahat muli, maraming salamat po. Pati na po tayo. Okay. Mati na po ako. Anyway po, for your, kumbaga trivia lang po, no? Na ibahagi po sa akin ng mahal na apo, na si Apa daw po ang una at huling lalaki sa kanyang buhay. First, siya lang po talaga yung naging boyfriend at napangasawa. Talagang meant to be po. Palakpakan po natin. Ayan. Ngayon naman po, mahal na apo at mga kapatid, tinatawagan ko po ngayon ang Valenzuela chapter sa pamumuno po ni kapatid na Nora. May inihanda po sila apo na ilang raffle na palaro para sa atin na si Apo po ang bubunot, Tita Nora. Okay po. Babas, kapatid na Verhel. Luz Beminda de la Cruz. Mariet Flores. Ligaya Kao. Sion Sulit. Aba. Bong Bustamante. Aba. Melody Sanchez. Yoli Mutok. Yoli Mutok. Junior Lansangan. Teresita Maglonso. Teresita. Elizabeth Ignacio. Maura Manuel. Maura Manuel.
Laura Manuel. Queen Danica Garcia. Turing Manalastas. Turing Manalastas. LB Viñas. LV Viñas. Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Valenzuela chapter po sa pagkakaulob nyo ng raffle para po alaala ni Apo Conching sa kanyang kaarawan ngayon. Ngayon naman po ay ang ating pinananabikan. Tayo na po ay magsitayong lahat upang pakinggan ang banal na mensahe mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Conching.